Once gani nga maabot mi yung 10 years sa among ipuy-an, so ila may papahabaon. Ay times magkasakit ako mga anak, kanang ma-hospital, magdungan, wala ko kwarta. Tungod sa mga advices ni Sir Eric, ni Madam, katabang sa ako nga nung nabuhi ang akong anak karon. Meet Catherine Lim, ERT's pioneering DICA project manager in the whole Luzon and Visayas region. Mula sa simpleng buhay bilang kasambahay at yaya sa Leyte, ngayon ay isa ng project manager sa DICA Bake Shop. Tunghayan ang kaniyang pakikipagsapalaran sa buhay patungo sa tagumpay. Si Catherine Lim ay isang ina, isang matatag na babae at isang taong hinubog ng hirap ng buhay. Ipinanganak siya sa isang simpleng pamilya sa Ormoc. Sa murang edad, naranasan niya ang sakit ng pagkakahiwalay ng kaniyang mga magulang. Isang pangyayaring nagbago sa takbo ng kaniyang buhay. Nakabuwag ang akong ginikanan, ug ang akong mama ug ang papa kay tungod sa sugal. Ang akong inahan ug amahan is usa sila ka manghurnal sa kanang mga katubhan. So naprenda na, nabaligya ng yuta, nabaligya ng balay tungod sa kalisod. So mo nga time nga naabot ko kabuyog. After 5 years, so naminyo ang akong mama og usab. Mao na nga time nga lisod jud kayo among kinabuhi. Wala gyud mi yuta, nga igo ra mi magitawag kani nga saop. Gitagaan mig 10 years. Wala sa gani nga maabot mi og 10 years sa among ipuy-an. So ila may papahabaon. Nakaingon ko sa kagalingon. Mao man lang kog eskwela. Mao gid ako buhaton. Nga mahatag na ako sa akong ginikanan. Og dili na ako gusto ma-experience akong mga anak karon ang kalisod. Bata pa lamang, natuto na siyang kumayod, maglinis, maglaba, at tumulong sa pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Sa kabila ng hirap, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral bilang isang working student. After pag-graduate na mo sa high school, pagkaugma, wala mi nananghid sa akong inahan nga mangita mig trabaho. Isag unsa nga panarbaho, basta makatabang mi ni mama. So, ang akong buwan ato di ko kalimot anang 800. 800 ako sa kabulan. So, kanang 800 sa kabulan, ako na numduman, magbilin ra ko og 100. More good na mo, ihatag ni tikarin sa akong mama. Kaya daghan pa may igsuon nga nag-eskwela. So, mamang tunggol na mo ni Ate Karin sa una nga kinahanglan gyud makatabang gyud mi sa among ginikanan. Sa murang edad, siya ay nag-asawa at naging ina. Doon niya mas lubos na naranasan ang bigat ng responsibilidad, lalo na sa mga panahong kulang na kulang ang kanilang kinikita. Ay times magkasakit ako mga anak, kanang ma-hospital, magdungan, wala ko'y kwarta. Nakaingon ko nga, dili pwede nga, usarang manarbaho. Noong 2010, nagsimula siya bilang isang simpleng cashier sa DICA. Wala mang karanasan, dala naman niya ang sipag at determinasyon na matuto. Hinarap niya ang bawat hamon, mga pagdududa, mga puna. So sa pagsuod na ako sa DICA, nakaingon jud ko, dako na kayo ito nga tabang para sa akong family. Dito pa lang sa akong pagka-cashier sa Kugon is na-provide na ako ang panggata sa akong mga anak. Na-recall gid nako nga kung unsa akong nagian sa una nga challenge sa pagpaginabuhi. Kinahanglan dili ma-fail sa akong mga anak. Kung challenge lang, lisod man tagsaon. Pero gikaya nako. Wala na feel sa akong mga anak. Kung unsa akong nagian sa una, dako kayo ang kabaguan sa akong kinabuhi nga naabot kasi niabot ko karon sa ERT. Sa pagkalipas ng panahon, unti-unti siyang umangat. Mula cashier, naging supervisor hanggang sa tuluyang maging project manager. At higit pa roon, nagkakatulong na rin siya sa kanyang mga magulang at sa mga mahal niya sa buhay. So dili siguro ko maabot sa inani nga sitwasyon o wala si boss o wala si madam nga nag-guide sa amo. Kung pasalamat lang, tanan nga nitabang ninyo sa ako. Since 2010, kaya dili na ako ma-imagine ang akong kinabuhi. Wala mo. Usa ka boss nga nakatabang sa ako nga nung nabuhi ang akong anak karon. Noong 2023, lumating sa punto
Siya ay muntikan ng manganak nang wala sa oras. 5 buwan pa lamang ang kanyang bunsong anak, dulot ng matinding stress at pagod. Tungod sa mga advices ni Sir Eric, ni Madam, ni Ma'am Erica, nga dili gyud mo surrender sa kinabuhi. Pero proud kay ko sa kong galingon, kay nakaya na ako. Salamat kayo ninyo. Pero karon nga narang-arang na akong kahimtang, wala na gyud ko naglisod regarding sa pagkaon. Mo nagingon proud kay ko nga makatabang na ko nila every week karon. Ang ako na-achieve karon sa ako pagpaningkamot sa ERT. So karon nahatag na ako ang panginahanglanon sa akong mga anak. Dili na kay kulisod kung naa sila yung mga pangayo, ako na mahatag. Then karon na ako'y duha ka crispy king, kapuukan dos o kulaba. Then nanapod ko yung unom nga dayka, which is kapuukan dos, dayka Portebillo, dayka Baybay tres, o San Miguel Liti, Haro 2, o ang Babatngon. Mao jud na siya ang dakong achievement sa akong kinabuhi. Minsan, ang tunay na tagumpay ay makikita sa kung gaano kalayo ang iyong narating. Mula sa kung sino ka noon hanggang sa kung sino ka na ngayon. At si Catherine Lim ay isang patunay na ang pagbabago, ang pag-unlad at ang patuloy na pagsisikap ang tunay na sukatan ng tagumpay. Ako makita gyud is mahatag na nako sa akong ginikanan ang katong balay kay nga kabalay nga kanang amo na gyud nga after 10 years di na gyud mi pawaon. Opportunity gani di gyud na nato langay-langayon kung manigingon ni Sir Eric nga samtang bata pa ta maningkamot ta padayon sa maayong buhat nga dili gyud nato sumpayan ang ato pangan ug kawatan. Ang kaniyang kwento ay patunay na ang kahirapan at pagsubok ay hindi hadlang, kundi hagdan patungo sa mas matatag na kinabukasan. Because the hardest battles shape the strongest souls. Claim your success.